Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala. At sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang series ng mga apparitions, pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo matapos na siya'y muling mabuhay. So, it also means na may mga pagkakataon na hindi nila siya nakikita. Kasi wala tayong sasabihin sa English version na He appeared to them. Sa Tagalog version na napakita siya, nagpakita. Kung sa una pa lang nakikita na nila siya, di ba? So, may pagkakataon na hindi siya nakikita. Kaya we can speak about apparitions. He appeared to them, nagpakita siya. Kaya siguro, ang maganda pong tanong ay, bakit kinakailangan pang ganun? Bakit kinakailangan pang at one point, hindi siya nakikita tapos magpapakita? And then, mawawala na naman siya tapos magpapakita uli siya sa... Di ba? Di ba pwedeng steady na yung pagpapakita? Visible na siya, nandiyan na siya. Hindi yung kung saan-saan nagpapakita. Well, ang una po siguro na po pwede nating isagot dito ay yung kalidad ng kanyang katawan. The quality of His body. Hindi na po ito ordinary. Hindi na po ito katulad ng dati. Glorified body na po ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat nakikita, nahawakan, nakakakain na pa nga, hindi na ito katulad exactly nung nauna. Kaya nga po, ito nakapapasok na sa isang silid kahit nakakandado ang mga pintuan. At kaya nga po ito, mabilis na nakakapunta kung saan-saan. And besides, hindi siya nakilala agad ng mga pinagpakitahan niya. Akala ni Maria Magdalena, hardinero siya. Akala ng 2 alagad papuntang Emmaus, estranghero siya. Akala ng mga alagad, multo siya. And so, while His presence was real, it wasn't like before. May malaki ng pagkakaiba. Kaya wag na po nating hanapin sa katawang ito yung eksaktong qualities ng katawan ni Kristo bago muling nabuhay ito. Lalong-lalo na yung qualities as being nandyan, permanently visible and recognizable. Now I think, sa mas malalim na pagninilay, ay meron siyang gustong ituro sa kanyang mga alagad kung bakit ayaw niyang permanent na nakikita nila pagkatapos na muling nabuhay siya. At yun ay upang turuan silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Tandaan po natin na ang pinaka-goal nang muling pagpapakita ni Jesus pagkatapos na siya'y muling mabuhay, ay hindi upang sabihin sa kanyang mga alagad, "Hey, I'm back. Muli niyo na akong makakasama at lagi niyo na akong makakasama at makikita." No. Because that would easily encourage dependence on Him. Ang pinaka-goal ng pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga disipulo unang-una ay upang patunayan na buhay na siya at para maging malakas ang loob nila kasi yung kaanyuan niya sa muli niyang pagpapakita matapos ang kanyang kamatayan ay statement sa kanyang mga alagad na huwag kayong kabahan sapagkat kahit di niyo pa ako nakikita,
ako'y lagi niyong makakasama. Yun ang dahilan nun. Sapagkat isipin po ninyo, yung glorified state ni Jesus, that time, makapupunta na siya kung saan-saan. Bukod pa sa alam niya kung nasaan ang kanyang mga alagad. At syempre, ang kanilang sitwasyon o pinagdaraanan. So hindi kaya lalakas ang loob ng mga alagad ni Kristo pag ganyan? Yan yung pinaka-sense ng sasabihin niya sa kanila later on na, I will be with you always until the end of time. Iyon ang gustong ibigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Una, ang assurance na buhay siya. Pangalawa, yung assurance na nandito ako, kasama ninyo kahit di nyo ako nakikita. Kasi nga, gusto niya na maging matatag sila kasi magiging mga saksi sila. Magiging presensya ni Kristo sa mundo kahit si Kristo ay hindi eksakto o physically nakikita ng mga tao. Yan po ang nakikita ko ngayon kay Pope Leo na nagiging saksi ni Kristo, presensya ni Kristo sa mundo. Lalong-lalo na ngayon na napakagulo nito. Yung tapang din niya na manindigan para sa tama, para sa mabuti. Kahit na ang maging sense nito ay parang pagkontra niya sa presidente ng Amerika. Nabalita nga po through reliable sources na galit ang presidente kay Pope Leo. Nandong may banta pa raw na pwedeng guluhin ang simbahan. Pero nabanaagan niyo po ba kahit konti lang na bumabaluktot si Pope Leo sa mga salita na kanyang binibitawan? Hindi. Una, sapagkat naninindigan siya para kay Kristo. At yung paninindigan niyang yun ang nagbibigay rin ng tapang sa kanya. In as much as pinaninindigan niya si Kristo, alam niya na kahit sino pa ang katapat niya, kakayanin niya. Yun yung narinig nating tapang ni Pedro at ni Juan sa ating unang pagbasa. Sapagkat sabi nga po nila, sino ang susundin nila? Ang Diyos o tao? Siyempre ang Diyos. Sana po bilang mga Kristiyano, magkaroon din tayo ng tapang na ganito. Yung tapang na manindigan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang totoo. Tandaan po natin na matapos masigurado ng mga disipulo na muling ang nabuhay si Kristo, yun ang nagbigay sa kanila ng ibayong tapang para manindigan sa katotohanan. Kaya't kung hindi po natin magagawa yan, kung mananahimik tayo sa mga kamalian, kung babayaan lamang natin ang mga katiwalian, kung lalo pat makikisama tayo sa kasalanan, hindi po nagiging totoo sa ating buhay ang muling pagkabuhay. Pwedeng alam lang natin, pero hindi talaga natin pinaninindigan. Pwedeng alam lang natin hanggang isipan natin, pero hindi hanggang puso natin, hindi hanggang pagkatao natin. Kaya sana, bilang mga Kristiyano, manindigan din po tayo sa kung ano ang tama, sa kung ano ang totoo. Which, by the way, includes paninindigan kay Kristo sa kabila ng mga problemang naranasan natin. Mga matitinding problema katulad ng sakit, katulad ng kahirapan ng buhay, katulad ng sigalot sa pamilya. Ito kasi ay challenge sa atin na ipakita ang diwa ng muling pagkabuhay. Yung kapangyarihan ni Jesus na sa kabila ng mga problemang ito ay hindi pa rin tayo tatalikod sa Kanya. Sapagkat madalas ang issue sa mga pagkakataong ito ay hindi naman siyempre presensya. Alam naman natin, hindi naman magpapakita sa Jesus eh. Pero ina-associate kasi natin yung presensya ni Jesus sa pakiramdam natin. Kaya't kapag pakiramdam natin wala siya, hindi na siya natin kasama, hindi niya dinidinig ang ating mga hinihiling sa Kanya, sinasabi agad na natin sa sarili natin, pinababayaan niya tayo, hindi niya tayo mahal, something like that. Huwag sanang ganon. Sapagkat dapat yung issue ng presence, settle na tayo dun eh. Kasi ang sinasabi sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon, He is with us all the time. He may seem absent, but still He is present. Sana mga kapatid, kahit na sa mga sitwasyong ganito, manindigan pa rin tayo. Totoong buhay si Kristo. Gumagalaw siya, gumagawa siya ng paraan. Nang sa gayon, makita ang diwa ng muling pagkabuhay ni Kristo sa ating buhay. Hindi siya nagpapakita physically sapagkat gusto niya tayo ang maging presensya niya. Yung kapag tayo nanindigan sa tama, sa totoo, yung tayo naninindigan na mapagmahal at makapangyarihan pa rin buhay ang Diyos sa kabila ng mga problema natin, yun ang pagiging witness natin, pagiging saksi natin ng muling pagkabuhay, pagiging presensya ni Kristo sa ating buhay, sa buhay ng ibang tao. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako magnindigan para sa iyo. Sa kung ano ang tama, sa kung ano ang mabuti talaga, kahit pa hindi ito popular sa maraming tao. At tulungan mo rin po ako makapanindigan para sa iyo sa gitna ng mga problema ang kinakaharap ko sa buhay. Yung lumakas ang loob ko kasi alam ko na ikaw ay kasama ko. At yung maipahayag ko pa rin sa iba, sa kabila ng mga problema, na mabuti ka pa rin talaga, na maaasahan ka pa rin, na sulit pa rin kung sasampalataya sa iyo, na hindi ako magkukulang, na hindi ako mapapahiya kung patuloy akong kakapit sa iyong pagmamahal at kalinga. Tulungan mo po akong magawa ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, buhay ang Diyos at hindi siya kailanman mamamatay. Lalong-lalo na ang kaniyang pagmamahal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Purihin siya. Pasalamatan siya. Kilalin siya kahit sa gitna ng problema. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sonong una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.